Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat mga kabayan. Umpisa na po natin mga tambay, komentuhan po natin itong pahayag, excuse me po, pahayag po ni BBM sa kanya pong napakagaling na PNP chief sa kasaysayan ng bansa, mga tambay. Pakinggan po natin ang pinagmamalaki niya po na kanyang PNP chief na ubod ng galing. Kaya nga lang po ay nasibak. Umpisa na po natin. Pag-usapan naman natin si dating PNP Chief Nick Torres. Oh, si Nick. Ano ba talaga yung dahilan kung bakit siya natanggal sa pwesto? Sabi raw, yung mga sabi-sabi, may mga gusto siyang ibalik sa PNP na hindi naman dapat. Hindi ganun. Napakasimple lang. Hindi talaga sila magkasundo ng Napolcom. Talaga sinasabi niya, I don't agree with what they do. Pinapaliwanag, nag-uusap nga kami, sabi ko, kay chain of command yan, that's the civilian authority, hindi mo pwedeng hindian yan. Sabi niya, hindi ko talaga kayang gawin. Sabi ko, i-relieve kita. Sabi niya, what can I do? I think he was also, like a good commander, he was protecting his people. So wala namang loss of confidence on No, your part, he Sean? did such a, ang galing na pulis. Pinuri niyo pa sa SONA. Ang galing siya ang galing na Yes. pulis. Talaga, so don't worry. Ako, pag kami nakilala ko na marunong na ganyan, it just has to find his niche kung ano ba talaga well, his specialty niya is police work. And so we'll find a way to avail of his talents. So it's not because may gusto siyang ipasok. I think I heard the Yeah, marami. General Medina, he wanted to bring back General Medina to the PNP, whereas dati nang natanggal itong si General Medina dahil No, nga there was sa nothing. involvement sa illegal drugs. Walang ganon. There was nothing Walang like that. ganon. Okay. Do we have a position in mind already for Nick Torre? Let me tell him first before I tell you. Clue! Clue! Ikaw talaga, you and your clues. Dito ba? Kasama ba sa mga independent body? Or... Ewan ko. sige, sige. Okay. Man, ang susunod na kabanata. Ay, hirap naman. Walang two initials. I'm making you work for your living. Okay, okay. Sometimes it can feel Tuwan-tuwa, masayang-masaya po Pangulo para walang problema dinaranas ang ating bansa, mga tambay. Masayang-masaya po. Pa-easy-easy lang ang Pangulo. Talagang nakikita po natin sa kanya na talaga napakagaling na Pangulo. Wala pong iniintindi, walang kaproblema, mga tambay, ang kanyang panunungkulan. Nakita nyo po mga tambay, ubod daw po ng galing at proud na proud po siya nagkaroon ng PNP chief. Siya, dahil sumunod po sa lahat at ubod ng galing. Sa lahat ng gusto nila ay napasunod po nila. Kahit po nakita ng buong sambayanan at hindi lang po buong sambayanan, pati po ang banyaga, ibang lahi, ay nakita po kung paano po ang ginawa, proseso na pagdakip sa isang dating Pangulong Duterte. Matami, dating Commander-in-Chief, ay dating sinasabi pong napakahusay sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po matatawaran ang kanyang serbisyo, mga kababayan. Ubod po siya ng galing ikumpara mo sa nakaupo ngayon. At never gawin ni dating Pangulong Duterte kung siya ang Pangulo sa ginawa ng isang pulis na hindi po umiral ang proseso ng batas sa paghuli sa isang Pilipino. Napaka-imposible po mangyari yan kung ang Pangulo po ay isang Rodrigo Roa Duterte na ang isang pulis ay gagampan ng isang pag-aresto at isang pagdakip na ang tanging dala-dala mo lang ay ang iyong cellphone para basahan ka ng warrant of arrest. Nasa kanyang cellphone. Ni hindi man lang po ito na-print kahit po sa kapirasong papel. Ganyan po katindi. At hindi man lang po nabasa ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na meron siyang personal na babasahin na papel na warrant of arrest na sinasabi po. Nasa personal cellphone lang po ni General Torre na pinagmamalaki niyang napakahusay na pulis. Dahil po niya sinasabi to, dahil siya po'y napakahusay rin presidente. Kung ano ang ginawa nung kanyang pulis na pinagmamalaki na si Torre, ganun din po siya. Dahil si Torre,
hindi sumunod sa proseso ng due process na ibinigay na hindi nakakuha ni dating Pangulong Duterte. Ganon din naman po nangyari Dahil yung Pangulo na nag-utos kung paano gawin doon sa pinakamagaling na pulis, hindi po ba? Ganon din ang ginawa ng Presidente. Hindi rin po niya binigyan ng due process si dating Pangulong Duterte. Puwersahan pong kinuha sa airport, di ba? Dinala sa Manila, sa Villamor Air Base at hindi na po pinawalan at pinalabas sa Villamor Air Base. Ni hindi man lang po ipinagpaalam sa kahit sa isang mababang hukom, sa isang piskal, wala, nada. Pero proud na proud pa po ang isang Pangulo na ito po'y ubod ng galing, mga kabayan. Meron po bang ubod ng galing na sinibak ng Napolcom? Sige nga, magaling po ba yan? Samantalang yung pinalitan na sinasabing si General Marbil, inextend pa ang kanyang pagiging PNP chief kahit po ito'y retirado na. Panahon na para siya ay mag-retired. Pero inextend pa po niya at wala pong question sa Napolcom. Hindi ba? Hindi nyo ba natatandaan? Dahil nga po magagamitin saan? Sa halalan. Hindi po ba? Kaya na-extend ang kanyang pagiging PNP chief. Tapos itong isang napaagaling daw po at ubod ng galing na PNP chief, hindi pa po nakakatatlong buwan ay sinibak na. Meron po bang ubod ng galing na sinisibak? Di po ba pagka ikaw ay ubod ng galing at napakahusay mong pulis, hindi po ba pinangihinayangan mo yan na mawala sa posisyon? Pinangihinayangan mo. Bakit? Bakit hindi mo pinanghinayangan masibak? Di po ba? Malaking question po yung bakit. May anomalya ba? Marami ba anomalya? Ang tanong. At hindi na rin matanggap ng kapulisan na merong isang general na ubod ng galing sa sinasabi mo. At hindi na rin matanggap ng kapulisan ang kahihiyan ng kanilang institusyon na merong isang pulis na umaresto ng isang dati nilang commander-in-chief na merong kakayahan ang dating Pangulong Duterte na magsalita sa husgado para ipagtanggol ang kanyang sarili sa ating bansa. Pero hindi mo binigyan ng pagkakataon na humarap ito sa husgado ng Pilipinas. Dahil ang ginawa nyo ay planado, planted. Kaya malinaw na po sa sambayan ng Pilipino na talagang kayo mismo ang salarin. Kayo mismo ang nag-utos umano para ang dating Pangulong Duterte ay patapon sa dahig sa Netherlands. Kahit sa kabila ng sinasabi nyo na wala na pong karapatan ang ICC sa ating bansa. Dahil mismo kayo nagsabi, di ba? Hindi na i-entertainin ang ICC. Pumunta man sa bansa yan, turista na lang sila. Pero wala mag-i-entertain sa kanila. At ganun din ang DOJ Secretary. Ano sabi ng DOJ Secretary? Malabo na sila na ang Pilipinas ay bumalik pa sa kanila. Dahil ang Pilipinas ay may sariling hustisya, may judicial, may Korte Suprema na nagpapanksyon sa ating bansa. Pero lahat ng yan ay ikinain nyo at yan ay itinain nyo, mga tabay. Ikinain nyo lang. At mga wala kayong prinsipyo. Kayo ang mga lingkod bayan na walang prinsipyo. Binastos nyo ang ating judicial. Nilagay nyo ang judicial sa inyong mga kamay. Ang proseso ng batas ay nilagay nyo rin sa inyong mga kamay dahil sa pagiging gahaman umano, greedy sa kapangyarihan na ayaw nyo na mawala sa inyo. Hindi po ba? At ngayon, dinadaan nyo lang kami sa tao at ngisi. At natural naman po mga tambay. Pagka ito po ay napakinabangan nila, mga tambay, siyempre po, kung ito may nasibak sa PNP, tsak pong bibigyan po yan ng posisyon pa. Hindi po mawawala yan kung mananatili po yan sa kapangyarihan. Kasi kung ang nangyari po kay General Torre na natanggal sa kanyang kapangyarihan sa pwesto sa pagiging PNP chief, ay pwede rin po mangyari kay BBM yun na siya po yung masibak din sa pwesto.
Dahil kung yung pulis niya ay ubod ng galing, ubod din po siya ng galing na po pwede rin pong masibak at mawala sa kapangyarihan. Kung yung ubod ng galing na PNP chief ay nasibak, mga kabayan, natanggal, ubod din po ng galing ngayon ng Pangulo. Sige nga. Ang Pangulo po ay katulad din po ni Torre sa paggamit at pagsunod sa proseso ng batas na kinuwestiyon ng mga Pilipino. Kinuwestiyon ng buong ng hindi lang Pilipino, pati banyaga ay may nasabi sa ating pag-implement ng ating batas ng isang pulis. Isang mahigit 80 anyos o 80 anyos na dating Pangulo. Kinakaladkad mo, kakalad ka rin mo. Sige nga, at pwersahan mo sinakay sa eroplano. Kahiya-hiya. Kaya kung ano man ang nangyari kay Torre, nasibak siya, ay pwede rin po mangyari sa isang napaagaling na presidente sa kasaysayan ng ating bansa, itong si Marcos Jr. Pwede rin po mangyari sa kanya yung nangyari kay Torre dahil po magaling. Hindi po ba? Dahil parehas po silang magaling. Kaya nga po ang bansa natin ay nagkabuklod-buklod. Ang Mindanao at ang Bisaya ay napakarami pong sama ng loob sa napakagaling na Pangulo at napakagaling na General na pinagmamalaki ng isang Bongbong Marcos. Ganyan po kagaling ang Pangulong ito. Lalo-lalo po sa paggamit ng proseso ng batas. Ibang klase po. Ganyan po ang ginawa niyan Pati po dyan. Pati po kila Kibuloy, kay Tebes, kay Bantag. Nakita niyo po yung mga proseso ng batas nila. Instant. Pagka ginusto nila gawin, wala na pong proseso ng batas. Nakakahiya. Lalo-lalo ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Isang piskal, hindi unbelievable, no? Isang piskal, isang abogado, isang commander-in-chief, dating commander-in-chief, proseso ng batas, alam niya ang batas, alam niya ang proseso ng batas, alam niya ang batas pag inaresto ka. Kung yung pangkaraniwang tao, kahit nga ang hold-upper pag hinuli, di ba inaresto, dinadala sa hukuman, sa korte, para ipagtanggol ang kanyang sarili, para pabulaanan ang sinasabing warrant of arrest o aresto sa kanya. Di po ba? Pagka merong akusado at meron silang arestuhin, may dala-dala silang warrant of arrest. Merong warrant of arrest, nakapapel. Hindi nakalagay sa cellphone. Nasa cellphone mo lang, binabasa mo, warrant of arrest. Ibang klase ka. Ni wala man lang kopya o copy. Itong dating Pangulong Duterte, isang piskal, isang dating Pangulo, abogado, cellphone mo. Kaya napakaraming nilabag na batas sa proseso ng batas ng saligang batas natin. Kaya nga lang po, nagkakaroon po ng takipan umano, mga bayan. Kaya po hanggang ngayon, ay hindi pa rin po naglalabas ng kanila pong desisyon ang sandigam, ang ombudsman. Di ba ang ombudsman? Doon po sa reklamo na ginawa, wala pa po silang desisyon dyan. Napakatagal na po. At ganoon din po ang Korte Suprema, doon po sa mga petisyon o doon sa ginawang reklamo po ng pamilya Duterte, ay iniintay pa rin po ang resulta, ang sagot ng Korte Suprema. Pero hanggang ngayon po, hindi natin malbus malaman at maisip bakit po inuupuan ang issue na ito. Lalong-lalo po yung ginawang proseso sa pag-aresto sa dating Pangulo, mga kabayan. Kaya yan po, mga katambay, malinaw na po sa sabaw ng pusit na talagang ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte dahil napaagaling na pulis at napaagaling na Pangulo na nagdaan po sa ating kasaysayan. Kaya po, naipadala at mismong siya pa ang nagdala sa dating Pangulong Duterte. Dahil alam din po natin yung media. Nakita niyo po, scripted po yun. Komento ko po, scripted po ang interview na yun. Kasi ang tanong mo doon, hindi mo man lang sinabi,
Hindi mo man lang tinanong ang Pangulo na ang Pilipinas po ngayon ay nagkakabuklod-buklod ang mga Pilipino. Hindi man lang tinanong na isang ni Vicky Morales, nakatanggap-tanggap po ba ang ginawa ni General Torre? Katanggap-tanggap? At naaayon po ba ito, yung proseso na isang magaling na pulis na ganun ang gawin niyang proseso sa isang Pilipino na basta-basta mo na lang ikulong sa Villamor Air Base? Hindi mo na pinalabas ng Villamor Air Base ang dating Pangulo. Yung po ba'y tama? Hindi po ba? Wala man lang ganun na follow-up question itong nag-i-interview. Kaya alam mong bias at scripted umano ang interview na yan. Hindi po ba? At wala ka man lang follow-up question sa galit ng mga taga Mindanao. Hindi po ba? Ibang klaseng Pangulo ito. Kaya alam na naman po natin yan, mga bayan. Kaya nga po nagkandaleche-leche ating bansa eh. Pati po ang mga ibang lahi, pati po ang banyaga, pati po ang mga sinasabing mag-i-invest sa ating bansa, pati ang ating ekonomiya, ay nakita nyo po ba? Bumagsak dahil sa ganitong klaseng panunungkulan na ubod ng galing. Ubod ng galing ng Pangulo, ubod ng galing ng kanyang PNP chief na nasibak ng wala pang 3 buwan. Kaya po ang ating bansa ay ubod din ng galing. Kaya nga bagsak. Pati ang mga mag-i-invest, mga investor ay ayaw na halos pumasok sa ating bansa. Pati nga ang South Korea, mga tambay, ay mukha po yatang binawi din ang napakalaking halaga yata na po pwede ipanded o itulong o gawing project pantustos sa proyekto ng ating bansa. Kung hindi po ang umuugong po diyan sa South Korea ang napakalaki po yatang 7 trillion ang kanilang winidraw na hindi na po magagamit ng ating bansa. Mahigit 7 trillion po, mga kabayan. Nakita niyo po, sampal po 'yan. Kung yan po'y kumakalat, nag-withdraw o talagang hindi na po nagustuhan ng South Korea ang nangyayari pong korupsyon sa ating bansa, lalong-lalo po sa Kongreso. Kung sino pa po yung mga mambabatas ay mga involved sa malawakan systematic na korupsyon. Kaya po pati po ang mga ibang lahi katulad po ng South Korea ay nag-withdraw po ng support. Yan ang tinatawag na money support, mga tambay. At syempre po, yung mga proyekto. Dahil alam naman po natin ang bansa, pagka po tumulong yan at sinasabi pong maglalagay ng pera sa ating bansa, ibig sabihin yan, kung hindi po yan inutangan mo o magbibigay sa iyo ng puhunan para sa iyong mga proyekto. Utang, hindi po ba? Yung suportang utang. Nakakahiya po dahil meron po magaling na pulis at magaling na Pangulo. Mga kabayan. Yan po mga kabayan, kaya po nagkagulo po ang bansa at talagang pati po ang Mindanao, mga kabayan, ay masamang loob dito po sa dalawang ito na talagang nagkaroon po ng sabwatan. Kaya nga mga kabayan, kung talagang ubod ng galing ni Torre, bakit hirap na hirap kayo pumunta ng Mindanao? Di ba? Pag pumunta nga kayo ng Mindanao, mag-amo, talagang todo gwardyado kayo. Napakarami niyong enforcement na nakapaligid sa inyo. Security ninyo, mga kabayan. Ni hindi man lang kayo makapag face-to-face sa Mindanao. Ni hindi man lang kayo makababa sa ground. Hindi kayo makababa sa ground na talagang face-to-face na pinupuntahan nyo. Naglalakad kayo ron at talagang nakikipag-usap kayo sa mamamayan ng Mindanao. Hindi po ba, mga kabayan? Ibang klase kayo. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, mga kabayan. Kaya nga po yung sinasabi nga po natin, di ba? Kung ano nangyari kay General Torre na nasibak, pwede rin mangyari po sa isang Pangulo na ubod ng galing na masibak dahil napakagaling, mga kababayan. Thank you po, lalo-lalo po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po, mga kababayan.
Mabuhay po kayo. Thank you po. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat din po. Thank you po. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At thank you rin po at shoutout po sa inyong lahat sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre po yung dalangin po natin at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, maingatan po. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte, maingatan po. At madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. At syempre po, makamtan po sana sa lalong mabilis ng dating Pangulong Duterte ang katarungan na ginawa po sa kanya na wala pong proseso ng batas ay sana po ay makamtam na po ni dating Pangulong Duterte sa lalong mabilis mga tambay. Ang ginawa po ng mag-amo, talaga pong matindi ang ginawa. Planado. Ibang klase po. Mga kababayan, ganun din po mga kababayan, tayo po'y manalangin at magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po. Bye-bye.